ngayong gabi is about war, and I believe there are war ng mga nations na nangyayari sa ating panahon ngayon, especially in the Middle East. Merong war ng Amerika, Iran at Israel. So dahil sa war, not just yung war na nangyayari ngayon, kundi kahit sa mga history na ating titignan, dahil sa digmaan, merong mga taong nawawala ang kanilang buhay. May mga relationship na nasisira. May mga pamilyang nawawasan. At maging ekonomiya ay bumabagsak. Dahil sa digmaan, magkakaroon ng mga matinding pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Magkakaroon ng mga economic depression. No? At marami yung bagay ang siyang magiging impact nito sa maraming tao. So merong chaos na mangyari, merong mga crimes na mangyari, merong mga violence na may experience ang maraming tao. And to many people, sila ay naniniwala sa digmaan na based lang sa kanilang nakikita. Mga digmaan na based lang sa kanilang natatanaw or nakikita ng kanilang paningin. Sapagkat ang basis ng kanilang paniniwala ay kung ano yung kanilang nakikita. But we as believers of Christ, tayo ay naniniwala na mayroong spiritual war. Dahil ito ang sinasabi ng salita ng Diyos na kahit hindi natin ito nakikita, the war is going on sapagkat as believers of Christ, we believe na mayroong kingdom of God at mayroong kingdom of the devil. Mayroong kingdom of Satan. So there is a spiritual battle between the kingdom of darkness and the kingdom of light. Sapagkat si Satan ho, lahat ng posibleng bagay ay gagawin niya upang ikaw ay malayo sa Diyos, upang ang isang tao ay mawala yung kanyang paglapit sa Diyos or sa isang Kristiyano, hindi siya maging epektibo sa kanyang buhay bilang isang mananampalataya. So si Satan, wala na ho siyang magagawa sa ating kalagayan bilang isang mananampalataya. Because if you are a believer, you are saved by the grace of God, you are indwelt by the Holy Spirit of promise, and your name is written in the Lamb's Book of Life, and you are heaven-bound. So, hindi na po yung mababago ni Satanas yung katotohanan na yun. So, ang gagawin na lang ho ng Diablo ay guluhin tayo. Ang gagawin na lang ni Satan ay i-interrupt yung ating relationship sa Diyos upang hindi tayo lumago sa kanyang biyaya at hindi ho tayo maging epektibo sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Makikita ho natin sa passage ho natin tonight na ang Diyos hindi niya tayo inaasahan o tinatawagan na labanan ang Diablo. Ang nais ng Diyos sa buhay natin bilang Kristiyano ay makita natin na tayo ay tumayong matibay sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Because kung tayo lang sa ating sariling lakas, hindi natin kayang labanan si Satan. Hindi natin kaya ang Diablo. And I would like you to know na ang war na ito ay hindi siya nakikita. It is real. It is the real war. And then, let us look in our Bible in Ephesians chapter 6. Ay, pwede pang patayin. Ephesians chapter 6. Verses 10 to 12. Okay? At 10 to 16. Ang sabi ko dito, Ephesians chapter 6, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against the flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness in this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, is talking about spiritual armor, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to withstand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Praying always with all supplication, with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all
saints. So, in this passage, makikita natin na tinatawagan tayo ng Diyos hindi makipaglaban sa dyablo, kundi tumayo. Tayo ay mag-stand firm sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So this is the key upang tayo ay magkaroon ng katagumpayan sa mga temptation or tukso na ibinibigay ni Satan sa bawat isa sa atin. Now, gusto ko pong makita natin yung nature ng battle natin. So what is the nature of our battle against Satan? First, it is spiritual. Again, ang sabi sa verse 12, "For we wrestle not against the flesh and the blood." Hindi tayo nakikipaglaban sa laman or sa dugo. So ang laban natin is not physical battle. Ang laban natin is spiritual battle. Lahat ay gagawin ni Satan upang ma-interrupt or mahinder yung ating relationship sa ating Diyos. Do you believe in that, mga kapatid? Ang laban ho natin ay spiritual. Yun ho yung gustong gawin ni Satan. So if we are not aware about the existence of the devil, tayo ho, mga kapatid, ay maapektuhan sa lakad natin bilang isang mananampalataya. So, it is a spiritual battle. Kaya kahit hindi natin ito nakikita, kahit hindi po ito nakikita ng ating dalawang mata, ito ho ay totoo. So, napakahalaga na makita natin sa buhay natin as a Christian, ano man ang ating ginagawa, saan man tayo pupunta, ano man ang ating tinatahak, tayo ay nakikipaglaban sa diablo. It is spiritual. And not just the devil, mayroong demonic spirits, mayroong mga gawa or sistema sa Satan na kailangan maging aware din po tayo. So this is spiritual. And then this is personal. Kasi sabi diyan, "For we wrestle not against the flesh and the blood." So makikita natin na yung laban natin kay Satan is wrestling. Ang idea ng wrestling is one-on-one battle. Although lahat tayo ay pwedeng tuksuhin ni Satan sa pare-parehong tarik na temptation, pero yung kanyang atake sa atin is very personal. Kaya ang ginagawa ni Satan, patuloy kanyang dinadaya, patuloy niyang tinutuklas ang iyong kahinaan upang ikaw ay kanyang atakihin at upang ikaw ay malayo sa Diyos at maapektuhan yung relasyon mo sa Panginoon. So, you need to be careful bilang isang mananampalataya as individual believers. Sapagkat kahit lahat tayo tinutokso ni Satan, personally, inaatake ho niya ang bawat isa ho sa atin. So this is personal battle. And then, this is real. Ito ay tunay, ito ay totoo. In 2 Corinthians chapter 4, 2 Corinthians chapter 4, verse number 4, "In whom the God of this world," referring to the devil, "had blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them." So yung mga hindi daw po sa mga palataya sa ating Panginoon Kristo, sa mga taong nag-reject kay Jesus, sa mga taong hinahamak sa Jesus, binibiro lang sa Jesus, sila ho ay patuloy na binubulag ng Diyos ng sanlibutan ito ni Satan, ng devil. Kaya nga po naniniwala tayo na kung naaaral po natin yung eschatology, darating yung panahon na after ng rapture, after kunin ng Panginoon ang church o ang mga mananampalataya sa kanyang kaharian, ang magkakaroon ho ng great tribulation or magkakaroon ng matinding paghihirap sa sangkalupaan na ito. At ang siyang maghahari or mamumuna ay si Antichrist, which is the personification ng devil. Ang kanyang pamumunahan ay ang mundo na kung saan sistema ho ng Antichrist. And if we are not aware, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, may sistema po ang diablo, may sistema ang Antichrist na patuloy kumikilos sa ating pong sangkalupaan, sa ating mundong kinalalagyan ho natin. So napakahalaga sa believer of Christ, tayo rin ho ay maging aware na ang laban po natin sa diablo ay tunay at totoo. Yung laban natin sa demonic spirits, yung spiritual battle na ito, it is very real because Satan is real, yung kanyang sistema ay tunay, at napakahalaga na tayo ay maliwanagan sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Because kahit ikaw ay sumampalataya na sa Panginoon Kristo, kung hindi mo maiintindihan yung sinasabi ng salita ng Diyos at hindi ka magiging aware sa katotohanan ng salita ng Diyos, pwede ka pa rin madaya ng diablo, pwede ka pa rin matukso, at pwede ka pa rin magkasala sa kaparaan ng tukso ng diablo sa iyong buhay. So that is the nature of our battle against Satan. It is spiritual, personal, and real. Pero makikita natin through the power of the Holy Spirit, through the power of God,
pwede tayong magtagumpay sa mga temptations. Kaya nga sinabi sa James 1, verse 2, count it all joy when you fall into diverse temptations. Amen? Pwede pa rin tayo magala kahit tayo ho ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga temptation. Because makikita ho natin, we have the Holy Spirit, we have the power of God, the strength of God, na pwede natin panghawakan upang tayo magtagumpay sa anumang temptation ni Satan at hindi tayo But the question is this, bakit po kaya may mga mananampalataya na nahihirapan silang pagtagumpayan yung temptation ng Satan, yung temptation ng Diablo? So first, na makikita po natin, it is because of the ignorance of the battle. Hindi sila aware na yung digmaan ay nangyayari. Hindi sila aware that the war is going on. So to remind everyone, mga kapatid, the battle is real, the war is real, our spiritual warfare is real, at tayo ho ay hindi dapat maging ignorant sa battle na ito. Pagising mo pa lang sa umaga, meron ng spiritual battle. Pagising mo pa lang sa umaga, may spiritual battle na kung ikaw ay magpe-pray muna or hindi. Kung ikaw ay mag-devotion muna, magbabasa ng salita ng Diyos, or gagawin mo muna yung mga duties or mga bagay sa iyong buhay. Because lagi niyo pong tatandaan, ang Diablo ay magaling. Pag hindi ka nag-pray pagising mo, pag hindi ka nag-devote ng sarili mo sa salita ng Panginoon, marami pong gagawin ka sa iyong buhay na magiging dahilan upang ma-interrupt yung relationship at yung devotion mo sa Panginoon. So the battle is real, pagising mo pa lang. Pagbukas mo ng television, andyan ang laban. Pagpasok mo ng eskwelahan, andyan din po ang laban. Merong spiritual battle. Pagkasama mo ng iyong kaibigan na mga hindi nakakilala sa Panginoon, meron din yung spiritual battle. Pag nagbukas ka ng cellphone, nag-open ka ng Facebook or whatever app na iyong binubuksan, andyan yung spiritual battle. Pagising pa lang natin sa umaga, araw-araw merong spiritual battle na kinaharap po natin. So napakalaga na tayo ay maging aware na merong kingdom of Satan at kingdom of God na naglalaban at merong kingdom of darkness and kingdom of light na naglalaban. So tayo ho ay nasa side ng kaharian ng Diyos, nasa side ng kaharian ng liwanag sapagkat ako at ikaw ay anak ng Diyos, ako at ikaw ay may relasyon sa Diyos. So therefore, maging aware tayo na nakikipaglaban tayo kay Satan sa mga demonic spirits sa sistema ng mundong ito na ang Diyos ay ang Diablo. So napakahalaga para hindi tayo magiging sa mga temptation, maging aware tayo sa battle na ito. So the reason why many believers sometimes kaya nagigilin sila sa temptation because of the ignorance of the battle. And second thing, it's because of the denial of Satan's existence. Dinideny po nila na nag-e-exist po si Satan. Hindi sila naniniwala na mayroong Diablo na nag-e-exist. Well, kung isang tao ay hindi nakakilala sa Panginoon, hindi sumampalataya kay Kristo, maaaring siya ay hindi maniwala na nag-e-exist si Satan. Pero mga kapatid, as we know the Word of God, alam po natin even the Lord Jesus Christ, siya po ay nakikipaglaban kay Satan sa wilderness. Alam po natin yan. Siya po ay nagpapalaya sa mga demonyo. Siya po ay makikita po natin na isinasabi po niya sa atin na ang kalaban po natin ay ang Diablo. Siya po nagsabi na ang Diablo is the father of lies. Sinabi rin po ni Apostol Pedro na ang Diablo ang ating kalaban. He is our adversary. Siya ang ating kaaway. So, Satan is very real. Siya ay nag-e-exist. At yung kanyang mga demonic spirit, yung mga fallen angels, sila ho, mga kapatid, ay nag-e-exist at patuloy na nakapalibot sa ating buhay na napakahalagang maging aware tayo because if not, at i-deny natin yung existence ni Satan, hindi tayo magtatagumpay sa kanyang mga temptation. And then third thing, lack of training. Kaya po sinabi sa 2 Timothy chapter 2 verse number 3, 2 Timothy chapter 2, ang sabi po, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. We are a soldier of Christ. Therefore, we need to endure hardness. We need to endure hardships. So as a soldier of Christ, ano po ang isa sa armor na ibinigay sa atin ng Diyos? Binigyan niya tayo ng Word of God at ng prayer. It's very important to devote ourselves in reading the Word of God, in understanding the Word of God as a good soldier of Christ. Napakahalaga na meron din tayong prayer life because lagi niyo pong natandaan na ang laban po natin kay Satan ay nasa isip natin.
Nasa utak natin. Dito sa mind natin, dito yung battleground. Dito nakikipaglaban si Satan. Kaya nga po yung hindi sumampalataya kay Kristo, ang kanilang isip ay binulag ng diablo. At kahit tayong mananampalataya at kung wala tayong time sa Word of God at sa prayer, sa relationship natin sa Diyos, mga kapatid, hindi natin masusunod kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga po sinabi sa Romans 12:2, be not conformed to this world. If this world, ang Diyos ng sanlibutan ito ay ang diablo, yung umiiral na sistema dito ay yung kanyang sistema, ang kaharian na siyang makikita natin sa mundong ito ay kaharian ng kadaliman, kaharian ni Satan. Ang sabi po ng Romans 12:2, be not conformed to this world. Huwag tayong makipag-ayon sa sanlibutan ito. Sa halip, mag-renew daw tayo ng kaisipan. Paano po natin magagawa yun? Through the Word of God and prayer. Hindi mo marirenew yung iyong mind every day kung walang salita ng Diyos at walang panalangin. Because sa salita ng Diyos, pinapaalala sa iyo nito yung mga katotohanan na dapat mong panghawakan, mga prinsipyo na dapat mong i-apply, at sa pamagitan ng panalangin, yung mind mo ay patuloy na nakafocus sa Diyos at nagtitiwala sa ating pong Panginoon. Kagaya po sa nangyari sa panahon natin ngayon, nasa digmaan tayo, literal na digmaan. At kung hindi tayo aware na Kristyano, na ang digmaan na ito ay hindi lang basta labanan ng mga bansa, ito rin ay digmaan ng Diyos at digmaan ni Satan. Pag hindi tayo aware, tayo ay pwedeng mag-focus sa mundong ito at malayo yung ating buhay sa Panginoon at masira yung ating relationship kay Lord because mapupunta yung ating tiwala at yung ating buhay dun sa mga pinangangambahan natin, mga kinakatakutan natin, especially sa ating pangangailangan, especially sa ating kaligtasan or sa ating mga kinalalagyan sa ating buhay at mawawala yung ating paningin sa buhay na patuloy na lumalapit sa Diyos, nagtitiwala sa Kanya anuman yung mga circumstances na Kanyang pinagdadaanan. Therefore, napakahalaga ng salita ng Diyos at ng prayer upang ma-renew ang ating mind at ang ito pong mangyari that He may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Malalaman mo kung ano yung mabuti, yung kalugod-lugod at yung perfect na kalooban ng Diyos sa iyong buhay. That's why, if you give in temptation sa nais ni Satan sa iyong buhay, mamimiss mo kung ano man yung plano, layunin at kalooban ng Diyos sa iyong buhay. So, lack of training. And then next thing, the devil's propaganda. Ano po yung propaganda ho ng diablo kung bakit marami hong mananampalataya ang siyang nag-give in sa temptation or hindi ho nila na-overcome yung temptation or yung kasalanan. Ang isa po sa ginagawa ng diablo, he is a great deceiver. Sabi nga po ng Panginoon Jesus, He is the father of lies. Siya ho ay magaling mandaya. Ang lagi niya lang sasabihin sa iyo yung unang bahagi ng kwento. Ang lagi niyang gagawin sa iyo, ipopokus niya ang iyong kaisipan, ang iyong sarili, doon sa mga makalupang goals. Pakinggan niyo po ito. Ang gagawin ni Satan, ipopokus niya ang iyong mind, ang iyong heart, doon sa mga earthly goals. Sa mga magbibigay ng pleasure sa iyo, sa mga dapat mong marating. Hindi po ba kagaya sa panahon natin ngayon, ang sikat na sikat na siyang iniisip ng maraming tao, and sometimes kahit mga Kristyano, darating din yung araw ipapanalo ako, and sometimes ginagamit pa ang Diyos. Darating din yung araw ipapanalo ako ng Diyos. Ang idea po na gusto lang ipunto, darating din yung araw na payayamanin ako ng Diyos, darating din yung araw na makukuha ko lahat ng bagay na gusto ko, darating din yung araw na yung lugar na gusto kong puntahan, mapupuntahan ko, or darating din yung araw na lahat ng pleasure na gusto kong makuha sa buhay nito ay makakamit ko. Yun yung gusto lang ipunto sa buhay na isang araw ipapanalo ako ng Diyos. But you know what? That is the great deception of the devil sapagkat in reality, if you are a believer of Christ, nagtagumpay ka na sa Panginoon. We have the victory in the Lord Jesus Christ. Amen? We are more than conquerors through Christ that love us. So tayo ay nagtagumpay na. Pinanalo na tayo ng Panginoon nung tayo ay tinupos sa ating mga kasalanan na siya ay ating tinanggap at sinampalatayanan bilang tagapagligtas. So ang propaganda na ginagawa ni Satan at ng diablo sa buhay kahit po ng mga mananampalataya, i-focus ang iyong kaisipan, i-focus ang iyong puso sa mga earthly goals na doon ka pumunta, yun yung pangarapin mo, yun yung hanapin mo sa iyong buhay. And you know what ang naging epekto niya sa maraming Kristyano? Na-i-interrupt yung relationship natin kay Lord, nalalayo tayo sa Panginoon. Sometimes, na-apektuhan yung growth natin. Nag-i-stagnant yung ating paglago sa Panginoon. And you know what? Pag naging stagnant ka sa iyong buhay bilang isang Kristyano, it doesn't mean na nanatili ka doon sa iyong sariling lugar. Pag naging stagnant ka or hindi ka lumalago bilang isang Kristyano,
ang nangyari sa'yo, hindi ka talaga in reality nagiging stagnant, kundi ikaw ay patuloy at patuloy at patuloy na nalalayo sa Diyos. And magugulat ka na lang na ang buhay mo ay ang layo-layo na sa Panginoon. So yan ang ginagawa ng Diablo. Devil's propaganda upang tayo ay mag-give in sa mga temptation. Yung mga bagay na mag-satisfy sa iyong flesh, mga bagay na mag-satisfy sa iyong paningin at mga bagay na magbibigay sa iyo ng kapalaluan sa buhay nito. And then, spiritual landmines. Meron po mga spiritual landmines. Ito ho ay ang buhay na sometimes hindi tayo aware na nasa danger zone na pala tayo. Pag sinabing danger zone, any moment, pwede kang mapahamak. Do you know the landmines? Pag natapakan mo yan, maliit yan, hindi ganong napapansin, pero pag natapakan mo yan, matindi mangyayari sa iyo kapahamakan. Pero pwede mo yung ikamatay. And there are spiritual landmines. May mga kasalanan na sinasabi sa iyo ng Diablo, kaunti lang naman, subukan mo na. Hindi ka naman siguro masasaktan dyan. Or sometimes sinasabi ng devil sa iyo, wala namang consequence yan. Gawin mo na yan, ipagpatuloy mo na yan. I mean, let's look on this mga kapatid sa application nito sa ating buhay. Sometimes kahit sa usapin ng giving natin sa Panginoon sa tithes, ano po yung ginagawa ng Diablo sa atin? Okay? Hindi ka nag-tithes ngayon, hindi mo naman ibinigay yan, hindi ka nag-tithe ng iyong income, wala naman nangyari sa iyong buhay. Or, hindi naman na-apektuhan ng iyong pangangailangan sa pang-araw-araw, kung okay ka pa ngayon, sumasagana ka pa ngayon, lalo ka pa nga, parang in the sense, pinagpapahalat. No? So yun po ay kasi numalikat ng Diablo because ang sabi ng salita ng Diyos, ano pang inasik natin, aanihin natin. At pag hindi tayo naging faithful sa kakaunti, hindi tayo pagpapalain ng Diyos or pagkakatiwala ng Diyos sa mga bagay na marami. So, kung ang alam niyo po, as a Christian, kung until now, every week nag-iisip ka pa rin kung ibigay mo yung tithes mo or hindi, until now, hindi ka pa rin nasa-settle doon sa issue na yung tithes na yan or yung tithe ng iyong income is for the Lord. It is the ownership of God. Until now, hindi ka pa rin settle sa ganang issue. So napakahalaga maging aware tayo na may mga spiritual landmines na kapag tinapakan ho natin, mga kapatid, pwede tayong masira nito dahil ang lagi sinasabi sa atin ni Satan, okay lang huwag mong gawin yan or okay lang gawin mong isang bagay na yan kahit kasalanan sapagkat hindi ka naman masasaktan dyan or wala namang mga matindi consequences yan. So kaya sometimes nagiging tayo sa temptation ng Diablo. Kasi nga minsan pinangawa ka natin para natawarin naman ako ni Lord. Yung sabi ko nga minsan, baka mamaya bago mo gawin ang isang kasalanan, nag-pray ka na sa Panginoon, Lord, alam ko naman patatawarin mo ako kaya gagawin ko na ito. No? Hindi po ganon, mga kapatid. Dahil ang Diyos hindi pabibiro. Ano mang inisip natin, ay aanihin po natin. And then, kaya nagigipin ang mga ilang Kristiyano sa spiritual, sa temptation ng Diablo is because of inadequate biblical instruction. Ano po tawag sa worship service natin or sa Sunday service natin? Worship. Ano po tawag sa every Wednesday na tayo nagtitipon? Prayer meeting. Yes, this is prayer meeting and every Sunday is worship service. But you know what? Ang napakahalaga lagi sa ating pagtitipon is the sermon. The message of God. Dahil yung mensahe ng Diyos, yung sermon, dito po nakapaloob yung mga instruction ng Panginoon. Dito nakapaloob yung mga prinsipyo na gustong itulong Diyos sa atin na dapat natin i-apply sa ating buhay. And without the principle of God or of God's Word, mga kapatid, mag-give in tayo sa temptation ng Diablo sapagkat wala tayong mga conviction or wala tayong mga pinangahawakan sa ating buhay. That's why as a believer of Christ, lalo na po't marapit nang dumating ang ating Panginoon, huwag nating kaligtaan ang ating pagtitipon. Hindi maganda sa isang Kristiyano na siya pupunta lang sa church once after 3 weeks or once a month. Hindi po. So the more na ikaw ay may opportunity and possibility na dumalo ng church, makinig ng salita ng Panginoon, do your best na ikaw ay makadalo at makapakinig ng salita ng Panginoon at maintindihan mo kung ano yung mga instructions ng Panginoon. Because without biblical instructions, magiging tayo sa temptation. And one thing practice na napakalalang lagi natin ginagawa is reading our Bible. Mga kapatid, I'm not joking when I say reading our Bible. Because if you read your Bible, pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, nakikita mo yung letra, binabasa mo yan, ano po nangyayari? Nagpo-photograph yan sa iyong paningin, sa iyong kaisipan. Mas naaalala mo yan.
Tama po ba? Ano po kayang pagkakaiba? Kagaya nito, for example, sinabi ko po yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish, but have everlasting life. Amen. Pero pag binasa mo yun, ano po kaya yung impact nun sa'yo? That's why every time we open our Bible, let's open our Bible. Every day sa ating buhay, let's open our Bible, read our Bible, unawain natin ang salita ng Diyos, at tayo po'y makipag-usap sa ating Panginoon. Because without the biblical instruction, mag-give in tayo sa temptation. Dahil ang laban po natin ay nasa mind. Amen? And then the question is this: how can we defeat the devil? Paano tayo magtatagumpay sa diablo? How can we resist sin? Paano natin ma-resist? Malalabanan yung kasalanan. Paano tayo hindi mag-give in dun sa temptation ng devil? Again, wala kang match sa diablo. Wala kang match kay Satan. He is too strong. So what you need is the power of God, the ability of God. So the power to resist it. First thing, believers have the strength of God. Ang mga mananampalataya ay may lakas ng Diyos. Amen? Do you believe in that? Do you believe in that, kapatid? Kasi sometimes, ang lagi po nating binibiro, pag tayo ay nagkakasala, diablo ang dahilan, kaya ko ito nagawa no? Ang diablo ay nagbibigay ng temptation, pero it is your choice na magkasala. It is your responsibility sa usapin ng kasalanan. So the devil is tempting us para tayo magkasala, pero pag tayo nagkasala, it is our choice. It is our responsibility. So kung tayo po, mga kapatid, ay hindi nare-resist natin yung kasalanan or yung temptation, it may be because ang pinangahawakan natin yung ating sariling lakas, yung ating sariling kakayahan, yung ating sariling galing, or sometimes yung ating sariling effort or sariling nating pangako. How many of us nag-pray tayo sa Panginoon, nagkasala ka, yung kasalanan na yon ay sometimes yun din yung kasalanan na yung patuloy na gagawa, and then nag-pray ka kay Lord, Lord, patawad sa aking mga kasalanan, hinihingi ko ito ng kapatawaran, and Lord, nangangako ako, naggagawa na ako ng mabuti, nangangako ako na hindi na ako magkakasala. And sometimes, yung ganung prayer natin, ang nasa heart natin, ang pinangahawakan natin, yung sarili nating lakas, yung sarili nating galing, yung sarili nating kakayahan. And how many of us, kahit anong prayer mo, hindi ka pa rin nagtatagumpay sa temptation. Yung kasalanan na lagi mong inihingi ng tawad ay patuloy mo pa rin inihingi ng tawad sa Panginoon. Ang ibig sabihin ko ba nun, hindi ka pinapatawad ng Lord? Ang ibig sabihin mo ba nun ay hindi makapangyarihan ng Panginoon? No. Ang ibig sabihin lang nun, mas pinangahawakan ng iyong sarili kaysa sa lakas ng Panginoon. Because if you rely on the strength of God, you can overcome temptation. You can overcome sin sa iyong buhay. Ephesians chapter 6 verse 10, balikan po natin. Ephesians 6:10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Amen? Be strong in the Lord and in the power of His might. And you know what, mga kapatid? Ang strength ng Panginoon, makikita natin in Ephesians chapter 1, verse 18 to 20. Chapter 1. Verse 18 to 20. For through Him, we both have access by one Spirit unto the Father. Chapter 1. Chapter 1, verse 18. The eyes of your understanding being enlightened. So this is the prayer of the Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Ephesus. Ang sabi niya, that your eyes, the eyes of your understanding being enlightened. So kahit mananampalataya na sila, ang prayer pa rin ni Apostle Paul, maliwanagan yung kanilang kaisipan. So this is also my prayer to each one of us. Maliwanagan ang ating kaisipan sa pamamagitan ng mensaheng ito na ang war ay tunay, ang war ay totoo. We have the battle against Satan na lagi natin kinakaharap araw-araw. Siya ay nagbibigay ng temptation sa ating buhay. That ye may know what is the hope of His calling. Pag naliwanagan ng ating kaisipan, ang ating paningin, ano daw po yung ating mauunawaan? That ye may know what is the hope of His calling. And what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Again, you are not a sinner. You are a saint. You are a son of God. Verse 19, and what is the exceeding greatness of His power to us who believe?
Ano daw po yung power na meron tayong mga samampalataya? The exceeding greatness of His power. It is the same power na naging dahilan kung bakit ang ating Panginoon Jesus ay namatay at muling nabuhay. The same power na naging dahilan kung bakit nag-resurrect ang Panginoon is the power also na ibinibigay sa atin ng Diyos upang mapagtagumpayan natin ang kasalanan. Ma-resist natin ang kasalanan. According to the working of His mighty power. Do you believe in that, kapatid? Na ang Diyos ay makapangyarihan? He is greater, He is powerful than the devil. So whatever the temptation of the devil upang ikaw ay magkasala, pwede mo siyang i-resist. Dahil kung ikaw ay pinangahawakan mo ang lakas ng Panginoon. Acts 1:8, ano yung sinabi ng Bible? But ye shall receive power after that the Holy Ghost shall come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Sa John 4:4, ano pong sabi ng Bible? Greater is He that is in you than he that is in the world. So we can see here na tayo ho, mga kapatid, ay may kapangyarihan galing sa Diyos. We have the Holy Spirit. Spirit na siyang nananahan sa atin upang mapagtagumpayan natin anuman ang temptation ni Satan sa ating buhay. Mga kapatid, napakahalagang ma-enjoy natin ang Panginoon. Ma-enjoy natin ang gawain niya. And how many of us are still excited para makapaglingkod sa karya ng Diyos? Gaano karami sa atin ang masayang-masaya, anuman yung kanyang circumstances, na paglingkuran ng Panginoon, gawin yung kalooban nito sa kanyang buhay, anuman yung kanyang pinagdadaanan. You know, I want to share a personal testimony, not to be brag about, mga kapatid. Since pinanganak ko yung aking pong anak, si Aki, ay ang naging routine ko na po lagi from 2 a.m., yun na po yung tulog ko, at ang gising ay mga 7 a.m., 8 a.m. Masaya na ako pag nakalagas ako mga 10 a.m. or 11 a.m. ako nagigising. But for so many months, yun po yung aking naging routine. And just to let you know, maybe hindi niyo po alam, pero almost every week, meron akong tummy ache. Laging may problema yung aking tiyan. So physically exhausted, physically minsan na-dehydrate ako, physically minsan napapagod ako, puyat ako. Pero you know what? Lagi akong excited umatin ng church. Lagi akong excited umatin ng prayer meeting. Lagi akong excited umatin ng Sunday service. Lagi akong excited gawin kung ano man yung kalooban ng Panginoon sa aking buhay. I'm not saying I'm perfect. I'm not saying na hindi tayo nagkakasala or hindi ako nagkakamali. Still, binabago tayo ng Panginoon. Pero yung joy, yung excitement, yung enthusiasm nandoon, not because ako'y malakas, not because ako'y magaling, but because of the strength of God, na bunga ng kanyang salita at bunga ng pananalangin sa Panginoon. So believers have the strength of God. We have the strength of God. So kahit may mga circumstances ka, kahit may mga pain ka, kahit may mga pagod ka physically and sometimes mentally, you can still do the will of God sa iyong buhay. And you know what? We have the message to share sa mundo kinalalagyan po natin. Meron tayong mensaheng dapat ibahagi sa kanila. Yun ay ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo yan dapat itago sa iyong sarili. Hindi mo yan pwedeng ikot sa iyong sarili. Ang pag-ibig ng Diyos, you need to share that message. Especially sa mga taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. And we can do that by the strength of God. And you know what? We have this authority of God. And that is the name of the Lord Jesus. That is our authority. And you know what, mga kapatid, kahit po sa mundo kinalalagyan po natin, yung mga police officer, yung mga traffic enforcer, kaya may kakayahan silang imando yung mga nangyayari sa traffic. It is because not of their personal authority, but because of the authority from the government. And we as the believers of Christ, we have the authority from God, and that is the authority sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Na kung ang prayer mo ay kalooban ng Panginoon, gusto ni Jesus, you can overcome the temptation, you can overcome sin, and you can command the devil na siyang umalis sa iyong buhay. Ang diablo, mga kapatid, pag niresist mo siya, lalayo siya sa iyo. Amen? He will flee from you. Lalayo ka ni Satan. And may mga temptation na akala mo hindi mong pagtatagumpayan, pero yung temptation na yun ay unti-unti mo na pagtatagumpayan at hindi na bumabalik. Why? Because the name of the Lord Jesus, because of the authority of God. So why not pray tonight, Lord, by the name of Jesus, whatever sin or temptation sa aking buhay,
na siyang nakakagulo sa akin, nanginira sa aking spiritual life, nag-i-interrupt ng aking relationship sa iyo, in the name of Jesus, Panginoon, pagtatagumpayan ko ito. You are a child of God, you have the strength of God, kaya mo yan. Not because of yourself, not because of your own strength, but because of the ability of God. And lastly, as believers, we can be strong and watch God fight our battles. Bilang mga mananampalataya, pwede tayo maging malakas. At matyagan natin ang Diyos na siya ang makikipaglaban sa ating mga battle. Amen? Ano po sinabi ulit sa Ephesians 6:11? Put on the whole armor of God, spiritual armor, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. So may mga tricks, mayroong mga deception, mayroong mga tools na ginagamit ang diablo upang ikaw ay tuksoin, upang ikaw ay magkasala. Pero you can be able to stand against the wiles of the devil. Pwede kang tumayo sa temptation ng kaaway. Ganun din po yung sinabi sa Exodus chapter 14, verse 13. Makikita po natin yung same thought na pinapakita po dyan sa Ephesians 6:11. Exodus 14, verse number 13. And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will show to you today, for the Egyptians whom you have seen today, shall ye see them again, no more forever. The Lord shall fight for you, verse 14, and you shall hold your peace. 2 Chronicles chapter 20, verse 17. 2 Chronicles chapter 20, verse 17. Ye shall not need to fight in this battle. Ito po yung sinabi ng Panginoon kay King Jehoshaphat. Hindi mo kailangan makipaglaban sa battle na ito. Set yourself, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you, O Judah, O Jerusalem. Fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. Amen. Hindi mo daw kailangan makapaglaban. So, the principle is very clear, mga kapatid. The key is very clear upang tayo magtagumpay sa diablo, sa war na ating kinakaharap. Ang key ay hindi mo labanan ng diablo. Ang key, ikaw ay tumayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Tumayo matatag sa kapangyarihan at sa lakas ng Panginoon. That is the key. So pag bulay-bulayan natin ang katotohanan na ito na hindi mo kailangan makipaglaban sa spiritual battle, ang kailangan mo ay tumayo sa kapangyarihan ng Panginoon at makikita mo kung paano gumawa ang Diyos sa iyong buhay ng himala. Makikita mo kung paano gumawa ang Diyos sa iyong buhay ng mga bagay na hindi mo inaakala, mga bagay na hindi mo inaasahan. Kaya po napakahalaga na tayo ay laging sumandal sa biyaya ng Diyos, sa lakas ng Diyos, sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Because once and again, wala kang match kay Satan. He is too strong. Merong Satan, merong demonic spirit, meron siyang sistema sa mundong ito. At tayo ay nasa mundong ito na napapalibutan ng sistema ng Antichrist, sistema ng Diablo. Tayo nakikipaglaban against the kingdom of darkness and against the kingdom of the devil. At kung tayo lang sa ating sarili ang aharap, hindi natin kakayanin. We need the strength of God, the power of God. So again, be strong in the Lord and in the power of His might. Because again, sa usapin ng iyong buhay sa Panginoon, ang iyong kaligtasan ay hindi nawawala. Ang iyong pangalan sa Lamb's Book of Life ay hindi mabubura. Ang iyong tahanan sa langit, ang iyong patutunguhan pag ikaw ay namatay. Pero pwede kang dayakin ng diablo upang pagharap mo sa Diyos, wala kang gantimpalang makamit. At ang gagawin ng diablo, patuloy kanyang i-distract, i-interrupt sa iyong relationship sa Diyos upang mawalan ka ng devotion time sa Diyos, upang hindi mo ma-devote ang iyong sarili sa Panginoon. Yan ang patuloy na gagawin ng diablo upang hindi ka mag-grow at hindi ka maging epektibo bilang isang mananampalataya. At kung ano man yung kalugod-lugod, yung mabuti at yung perfect na kalooban ng Diyos sa iyong buhay at plano ng Diyos sa iyong buhay ay hindi mo mararanasan. So I hope may we trust God's power. Greater is He that is in you. We have the Spirit of God sa buhay natin. At bilang mga anak ng Diyos,
you can say, in the name of Jesus, magtatagumpay ako sa temptation na ito ni Satan sa aming buhay. Kaya napakahalaga ng prayer because you know what, when you pray, doon mo makikita, may mga bagay na hindi ka aware, hindi mo na-recognize na kasalanan or maybe pagkukulang sa iyong buhay. Pero i-reveal sa iyo ng Panginoon at palalayain ka ng Diyos sa pandaraya ng diabo. Amen po ba mga kapatid? So the war is real. And I hope pag tayo maging ignorant at huwag nating i-deny ang existence sa Satan at labanan natin siya. Not literally na siya'y ating lalabanan. Ngunit atin siyang mapagtagumpayan by standing firm in the power of the Lord. Let us pray. Our Father in heaven, yes Lord, thank you for this message. We thank you Lord because we believe that Satan is real. His existence, Lord, is real. At kami ay nakikipaglaban, O Diyos. And Lord, as a believer of Christ, naway maligtas kami sa pandarayan ng diablo, na lagi niyang inilalagay ang aming buhay sa kaisipan, sa mga bagay na aming kailangan. Kami ay kanyang hinahatak, hinihikayat sa mga makalupang goal, sa mga pleasure, upang kami, Lord, ay hindi maging epektibo sa inyong kaharian, sa paglilingkod sa inyo. At Lord, yung aming relationship sa inyo ay maapektuhan, bumagsak, manghina, at may lupaypay at manlamig, O Diyos. But Lord, whatever temptation na aming kinakaharap ngayong mga oras na ito, na maaaring in-reveal niyo sa amin, Lord. Lord, by your power, by your strength, ito'y aming mapagtatagumpayan, O Diyos. Pangahawakan namin, Lord, ang inyong mga salita. Patuloy namin, Lord, uunahin ang aming relationship sa inyo through prayer and your word, Lord. Nang sa gayon, anuman ang maging temptation, deception, and diabo sa aming buhay, Lord, mas maliwanag sa amin ang plano nyo, ang kalooban nyo, at ang pinagagawa nyo sa aming buhay. Na Lord, whatever circumstances, hindi kami papayag na magpatukso sa diabo. Ano man ang mga problema, sufferings, and pains na aming maranasan, personally, in sa family, at sa aming paligid, O Lord, we will stand in your promise. We will stand in your strength alone. And we will trust the Lord Jesus na nasa aming puso. Na sa kanyang lakas, pwede kami maging epektibo sa inyong kaharian. Magamit niyo, Lord. Hindi kami papayag na kami mananatili nakaupo. Kundi, Lord, magiging willing kami mag-suffer at maglingkod sa inyong kaharian for your glory and for your honor. Dahil Lord, alam namin yung mga taong hindi pa nakakilala sa inyo, na patuloy dinadaya ng diabo. At marami sa kanila, Lord, maaaring mga mayaman, sikat na tao. At sila'y sumasamba sa diabo na hindi nila alam, O Lord. So Lord, we have the message to share. The gospel of your grace. The gospel of the Lord Jesus. Ang pag-ibig niyo, O Diyos, hindi namin pwedeng i-keep sa aming sarili. It is the message na dapat namin i-share sa mga taong ibinibigay niyo at ipinagkakatiwala sa aming buhay. So Lord, I pray for your people. Lord, saan mang ginagawa namin, makita namin na ang war ay tunay, totoo. And Lord, ayaw namin ma-miss ano man yung perfect will niyo sa aming buhay. So Lord, I entrust this message na siyang pumasok sa aming mga puso. And Lord, I pray for your people to be responsive, to be responsible sa aplikasyon ng iyong salita sa aming buhay. This is I ask and pray, O Father, in Christ's most precious name. Amen, amen, amen. Praise the Lord.